Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, baka sa lugar mo rin nagsimula ang isang kwentong tahimik lang noong una, pero sa dulo pala ay may daladalang aral na hindi malilimutan. Sa pinakadulong bahagi ng San Isidro, may isang maliit na baryong halos hindi mapasukan ng sasakyan kapag tag-ulan. Putikan ng daan, luma ang mga poste ng kuryente at ang mga bahay ay magkakalayo na parang bawat pamilya ay may kanya-kanyang mundong pinoproblema. Doon nakatira si Sinporosa Dalumpines, mas kilala ng lahat bilang Apo Puring. 72 taong gulang na siya, payat, kuba ng kaunti at laging nakasuot ng kupas na saya na ilang beses nang tinadpian. Ang kanyang tsinelas ay halos manipis na ang swelas at ang kanyang lumang bag ay tinahilang gamit ang sinulid na iba-iba ang kulay. Kung titingnan siya ng hindi nakakakilala, iisipin ng iba na isa lamang siyang gusgusing matanda na walang mahalagang kwento sa buhay. Pero sa mga kapitbahay niyang tunay na nakakakilala sa kanya, si Apo Puring ay hindi basta matanda. Siya ang babaeng kahit walang-wala ay laging may naiaabot. Noong kabataan niya, isa siyang mahusay na mananahi. Marami sa baryo ang lumaki na ang damit pang eskwela, pangkasal at panglibing ay dumaan sa kanyang mga kamay. Hindi siya naniningil ng mahal. Minsan nga, itlog, kamote o isang plastik na bigas lang ang bayad sa kanya, pero tinatanggap niya pa rin iyon ng nakangiti. "Bayaran mo na lang ako kapag nakaluwag ka, anak." Madalas niyang sabihin sa mga ina na walang sapat na pera para sa uniforme ng kanilang mga anak. Sa maliit niyang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nakasabit pa rin sa dingding ang lumang larawan ng kanyang asawang si Tomas Dalumpines. Sa larawan, nakangiti si Tomas habang nakasuot ng uniforme ng kagapaglinis sa isang lumang paliparan. Hindi iyon malaking airport na tulad ng nasa Maynila, isa lamang iyong maliit na terminal noon. Pero para kay Tomas, iyon ang lugar kung saan niya pinanghirapan ang bawat piso na iniuwi niya kay Puring. Puring, minsang sinabi ni Tomas noong buhay pa siya habang nag-aayos sila ng bubong na tumutulo. "Kahit maliit lang ang trabaho ko roon, ipinagmamalaki ko. Ang paliparan, daanan ng maraming tao. May mayaman, may mahirap, may aalis, may uuwi. Pero sa dulo, pare-pareho lang silang tao na may hinihintay." Hindi iyon nalimutan ni Apo Puring, kaya kahit matagal nang yumawa si Tomas, hindi niya kailanman itinapon ang mga alaala nito. Sa ilalim ng kanyang lumang kama, may isang kahong kahoy na palaging nakatago. Luma na ang kandado, kinakalawang na ang bisagra, pero alagang-alaga niya iyon. Kapag may batang nagtatanong kung ano ang laman, ngingiti lang siya at sasabihing, "Mga bagay na hindi dapat mawala, dahil kapag nawala ang alaala, karang nawala na rin ang taong minahal mo." Isa sa madalas tumambay sa bahay niya ay si Brixie Kalumpad, 12 na taong gulang, payat, maitim ang balat sa araw at laging may bitbit na lumang notebook. Ulila na si Brixie ng ama at ang ina naman niya ay matagal nang umalis para magtrabaho sa ibang bayan, ngunit hindi na nakabalik. Si Apo Puring ang tumayong parang lola niya. "Apo, may assignment po akong English," sabi ni Brixie isang hapon habang umuupo sa sahig ng kubo. "Ay naku, English na naman," natatawang sagot si Apo Puring. "Hindi ako magaling dyan, pero sige, basahin mo. Kung hindi ko maintindihan, damdamin na lang ang gagamitin natin." Napangiti si Brixie. "Apo, bakit po kayo laging tumutulong kahit kayo rin po walang-wala?" Huminto si Apo Puring sa pagtatahi ng punit na palda. Saglit siyang tumingin sa labas, sa maliit na bakuran na tinutubuan ng talbos ng kamote at ilang halamang gamot. "Dahil noong walang-wala rin ako, may mga taong tumulong sa akin kahit hindi nila ako kilala. At saka anak, hindi naman kailangang mayaman ka para maging mabait. Minsan nga kapag mahirap ka, mas alam mo kung gaano kabigat ang walang tumutulong." Tahimik na tumanggo si Brixie. Para sa kanya, si Apo Puring ang pinakamayamang tao sa baryo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso. Ngunit hindi lahat sa San Isidro ay nakakakita sa kabutihan ng matanda.
May mga taong ang tingin sa kanya ay sagabal, lalo nang pumutok ang balitang magkakaroon ng road expansion project sa kanilang lugar. Isa sa pinakaabalang tao sa proyektong iyon ay si Konsehal Honorio Baldema, isang lalaking makinis magsalita sa harap ng tao pero matalas ang pangil kapag walang nakakakita. Kasama niya lagi ang pamangkin niyang si Zafiro Baldema, mayabang, maporma at sanay manakot ng mahihirap. Isang umaga habang nagdidilig si Apo Puring ng halaman, huminto sa harap ng bahay niya isang puting pick-up. Bumaba si Honorio na nakasuot ng malinis na polo, kasunod si Zafiro na may hawak na folder. Aling sinporosa? Bungad ni Honorio, kunwari ay magalang. Magandang umaga, may dala lang kaming dokumento para ito sa ikabubuti ng buong baryo. Pinunasan ni Apo Puring ang kamay sa saya. Ano namang dokumento yan, konsehal? Ngumiti si Zafiro pero halatang nangungutya. Simple lang, tanda. Pipirma ka rito. Bibigyan ka namin ng kaunting tulong tapos aalis ka na sa lupang ito. Tatamaan kasi ng proyekto. Saglit na tumigas ang mukha ni Apo Puring. Kaunting tulong? Ito ang lupang iniwan sa akin ng asawa ko. Lupa? Natatawang sabi ni Zafiro habang nililimon ng sirasirang bahay. Mukhang namang tambakan lang ito. Zafiro? Saway kunwari ni Honorio pero hindi niya itinago ang ngiti. Hindi kumibo agad si Apo Puring. Hinawakan niya ang poste ng kanyang bahay. Parang hinahawakan niya ang kamay ni Tomas. Hindi ako pipirma. Bungad ni Honorio, kunwari ay magalang. Magandang umaga, may dala lang kaming dokumento para ito sa ikabubuti ng buong baryo. Pinunasan ni Apo Puring ang kamay sa saya. Ano namang dokumento iyan, konsehal? Ngumiti si Zafiro, pero halatang nangungutya. Simple lang, tanda. Pipirma ka rito. Bibigyan ka namin ng kaunting tulong, tapos aalis ka na sa lupang ito. Tatamaan kasi ng proyekto. Saglit na tumigas ang mukha ni Apo Puring. Kaunting tulong? Ito ang lupang iniwan sa akin ng asawa ko. Lupa? Natatawang sabi ni Zafiro habang nililingon ang sirasirang bahay. Mukhang namang tambakan lang ito. Zafiro, saway kunwari ni Honorio pero hindi niya itinago ang ngiti. Hindi kumibo agad si Apo Puring. Hinawakan niya ang poste ng kanyang bahay. Parang hinahawakan niya ang kamay ni Tomas. Hindi ako pipirma hanggat hindi ko nauunawaan ang papel, sabi niya. Nagbago ang mukha ni Honorio. Aling Sinforosa, matanda ka na. Huwag ka nang magpahirap. Darating din ang araw na mawawala ka. Mabuti pang makisama ka habang may iniaalok pa kami. Napatingin si Apo Puring sa kanya. Konsehal, matanda na ako, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong isip. Napangisi si Zafiro. Matapang ka ngayon, pero tingnan natin kapag wala ka ng matirhan. Umalis sila ng walang pirma. Pero mula noong araw na iyon, nagsimula ang panggigipit kay Apo Puring. May mga dumaraang hindi niya kilala na sumusukat sa paligid ng kanyang bahay. May mga batang inuutusan para batuhin ang bubong niya sa gabi. Minsan, may papel na isiniksik sa pintuan niya na may nakasulat, "Umalis ka na." Nang makita iyon ni Brixie, nanginginig ang kamay niyang dinala ang papel kay Apo Puring. "Apo, natatakot po ako," sabi ng bata. Hinaplos ni Apo Puring ang ulo niya. "Ako rin, anak. Pero hindi porke natatakot tayo, susuko na tayo." Isang hapon naman, habang bumibili si Apo Puring ng asin sa tindahan ni Almira Suyod, narinig niya si Brenda Malbarosa, isang kapitbahay na mahilig makisawsaw sa usapan. "Hayaan mo na, Puring. Baka naman mas maganda pa ang ibigay sa'yo ng konsehal kaysa sa barong-barong mo. At saka, wala ka namang anak na magmamana niyan." Hindi sumagot si Apo Puring, pero ramdam niya ang kirot ng sinabi. Wala nga siyang anak. Ilang beses silang umasa ni Tomas noon. Ilang beses ding nabigo. Kaya siguro lalo niyang minahal ang mga batang napapalapit sa kanya, tulad ni Brixie. Kagabihan, habang malakas ang ulan at tumutulo ang tubig mula sa bubong, may kumatok sa kanyang pintuan. Tok tok tok. "Apo Puring," tawag ng boses ng lalaki. "Ako ito, si Nestorio. May sulat ka." Binuksan ni Apo Puring ang pinto at nakita si Mang Nestorio pagtalunan. Ang kartero ng bayan, basang-basa ang kapote at may hawak na sobre na nakabalot sa plastik. "Sulat?" Nagtatakang tanong ni Apo Puring.
Sino namang susulat sa akin? Matagal na raw itong iniikot sa post office. Mali ang lumang address pero nang makita ko ang pangalan mo, dinala ko na agad. Tinanggap ni Apo Puring ang sobre. Makapalang papel, malinis at may pangalan ng isang law office sa Manila. Nanginginig ang daliri niyang binuksan iyon. Sa loob ay may liham na nagsasabing kailangan niyang pumunta sa Maharlika Grand Airport sa lalong madaling araw para sa isang mahalagang pagkikita. May nakalagay na pangalan sa baba, Alcantara Veloria Legal Affairs Office. Pagkabasa niya sa pangalang iyon, bigla siyang napaupo. Apo? Tanong ni Brixie na kanina pala nakasilip sa bintana. Hindi agad nakasagot si Apo Puring. Parang bumalik sa kanyang tenga ang sigaw ng mga tao, ang tunog ng apoy, ang iyak ng isang sanggol, at ang boses ni Tomas na nagsasabing, "Puring, dalhin mo siya. Ako na rito." Hinawakan niya ang dibdib. Mahigit 40 taon na ang nakalipas, pero buhay pa rin sa alaala niya ang gabing iyon. Isang sunog malapit sa lumang paliparan, isang pamilyang mayaman na naipit sa gulo, isang sanggol na naiabot sa kanya sa gitna ng usok, isang medalyang pilak na naiwan sa kumot ng bata, at si Tomas na ilang araw na umubo na kanila magligtas ng mga tao sa usok at init. "Apo, bakit po kayo umiiyak?" Mahinang tanong ni Brixie. Pinunasan ni Apo Puring ang pising niya. "Wala anak, may naalala lang ako." "Pupunta po ba kayo?" Tumingin si Apo Puring sa butas ng bubong, sa basang sahig, sa lumang larawan ni Tomas. Wala siyang pera, wala siyang mausay na damit, hindi niya alam ang Manila. Pero may bahagi ng puso niya ang nagsasabing hindi aksidente ang sulat na iyon. "Hindi ko alam kung kaya ko pa," bulong niya. Lumapit si Brixie at hinawakan ang kamay niya. "Kaya niyo po, Apo. Lagi niyo po akong tinuturuan na huwag matakot kapag tama ang ipinaglalaban. Baka ito na ang sagot." Kinabukasan, nalaman agad ng buong baryo na pupunta si Apo Puring sa Maynila. Mabilis kumalat ang balita dahil kay Brenda na tila nasisiyahan pang ikwento ito sa tindahan. "Naku, narinig niyo ba?" Malakas niyang sabi sa mga tambay. "Si Puring, pupunta raw sa airport. Baka akala niya may susundo sa kanya na eroplano." Nagtatawanan ng ilan. Sakto namang dumaan si Zafiro sakay ng motorsiklo. Huminto siya at tinignan si Apo Puring na naglalakad pa uwi. "Saan ka pupunta, tanda?" Sigaw niya. "Sa airport? Baka doon ka matulog sa labas ha? Bawal ang pulubi roon." Hindi lumingon si Apo Puring, pero nang masyadong lumapit ang motorsiklo ni Zafiro, tumalsik ang putik mula sa gulong at tumama sa laylayan ng kanyang saya. Napahinto siya. Narinig niya ang tawa ng binata habang umaandar palayo. Nakita iyon ni Almira Suyod mula sa tindahan. Agad siyang lumapit. "Naku, Apo Puring, halika, punasan natin." "Ay, oyos lang ako, Mira," sagot ng matanda kahit nangingilid ang luha. "Hindi po ayos ang ginagawa nila," marining sabi ni Almira. "Sandali lang kayo." Pumasok si Almira sa tindahan at bumalik na may maliit na supot. May pandesal, isang bote ng tubig, kaunting barya at isang panyo. "Dalhin niyo po ito," sabi ni Almira. "Ay, hindi ko matatanggap yan. May anak ka ring pinapakain." "Kaunti lang ito, Apo. Pero kung minsan, ang kaunti ang nagiging lakas para makarating ang tao sa dapat niyang puntahan." Napahawakan si Apo Puring sa kamay ni Almira. "Salamat anak, hindi ko malilimutan ito." Kinagabihan bago umalis, binuksan ni Apo Puring ang lumang kahon. Naandon ang mga lumang litrato nila ni Tomas, bilang sulat, isang piraso ng tela na mula sa iniporme ng asawa niya, at ang pilak na medalyang matagal niyang itinago. May nakaukit dito na letrang AV. Hindi niya alam noon kung dapat ba niya itong isauli, pero wala na siyang nahanap na pamilyang pagbibigyan matapos ang gulo ng sunog. Kaya itinago niya ito bilang alaala ng gabing muntik niyang kainin ng apoy ang maraming buhay. "Samahan mo ko, Tomas," bulong niya habang isinasara ang kahon. "Kung ito man ang huli kong mahabang biyahe, sana may saysay." Madaling araw pa lang ay naghanda na siya. Wala siyang maletang maganda. Isinilid niya sa lumang bag ang sulat, panyo, gamot sa hilo at kaunting damit.
Ang kahon naman ay binalot niya ng lumang kumot at mahigpit niyang yakap. Hinabol siya ni Brixie hanggang sa sakayan ng bus. "Apo, mag-iingat po kayo," umiiyak na sabi ng bata. "Ikaw rin anak, makinig ka kay Almira habang wala ako at mag-aral ka. Babalik po kayo, di ba?" Ngumiti si Apo Puring kahit mabigat ang dibdib. "Babalik ako, hindi ko iiwan ang bahay natin nang hindi lumalaban." Mahaba ang biyahe. Sa loob ng bus, halos hindi makatulog si Apo Puring. May mga pasaherong nakatingin sa kanyang maruming saya at lumang kahon. May isang babaeng lumipat ng upuan nang mapansin siyang katabi. Sanay na siya sa ganung tingin, pero hindi ibig sabihin na hindi na siya nasasaktan. Sa bawat bayan na dinaanan ng bus, naaalala niya si Tomas. Naaalala niya ang unang pagkakataong sumakay sila no bus papuntang maliit na paliparan. Naaalala niya ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Naaalala niya ang gabi ng sunog. At naaalala niya ang sanggol na ilang sandali niyang yakap habang umiiyak ito sa kanyang dibdib. Pagdating sa Maynila, halos malula siya ng taas ng mga gusali at bilis ng mga sasakyan. Mainit, maingay at parang lahat ng tao ay nagmamadali. Napaupo sandali sa bangketa si Apo Puring, hawak ang dibdib. "Nanay, oyos lang po kayo?" tanong ng isang lalaking naka-orange vest. Si Ramil Cordero siya, jeepney dispatcher na sanay makakita ng probinsyanong naliligaw sa terminal. "Iho," mahina niyang sabi, "hinahanap ko sana ang Maharlika Grand Airport." Tiningnan ni Ramil ang hawak niyang papel. "Malayo-layo pa po, pero matutulungan ko kayo. Sumakay po kayo roon tapos bababa kayo sa may terminal road. Huwag po kayong papaloko sa taxi." "Wala akong malaking pambayad," nahihiyang sabi ni Apo Puring. Umiling si Ramil. "Hindi ko po kayo sinisingil. Nanay ko rin po kasing probinsyana. Ayokong may maligaw na katulad niya rito." Sa simpleng kabaitan na iyon, muntik nang maiyak si Apo Puring. "Pagpalain ka, iho." Matapos ang ilang sakay at mahabang paglalakad, sa wakas ay natanaw niya ang Maharlika Grand Airport. Malaki nito, kumikislap ang salamin, puno ng taong may dalang maleta, nakasuot ng maayos, at tila alam na alam kung saan pupunta. Napatingin si Apo Puring sa sarili. Putika ng laylayan ng saya, magulo ang buhok, pawisan ang mukha at nangingitim ang paa ng alikabok. Huminga siya ng malalim. Hinawak niya ang lumang kahon na parang yakap ni Tomas. "Nandito na ako. Sana hindi ako nagkamali." Dahan-dahan siyang lumapit sa entrance ng airport. Sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung sino ang naghihintay sa kanya sa loob. Hindi niya alam kung bakit siya ipinatawag matapos ang napakaraming taon. At higit sa lahat, hindi niya alam na bago siya makapasok sa gusaling iyon, susubukin muna siya ng pinakamapait na paghamak na maglalantad sa tunay niyang halaga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang sinusundan mo ang kwento ni Apo Puring, may maalala ka ring isang taong tahimik lang sa buhay pero may kabutihang hindi kayang sukatin ng itsura, damit o estado sa lipunan. Nakatayo si Apo Puring sa harap ng Maharlika Grand Airport na parang isang maliit na anino sa gitna ng dambuhalang gusali. Sa kanyang paligid ay mabilis ang lakad ng mga tao. May mga lalaking naka-Amerikana habang kinakaladkad ang makintab na maleta. May mga babaeng naka-heels, may hawak na passport at cellphone. May mga batang nagtatakbuhan habang hawak ng kanilang mga magulang. Lahat ay tila may malinaw na pupuntahan. Samantalang siya ay ilang beses pang tumingin sa papel na hawak niya para siguraduhing tama ang lugar na napuntahan niya. Maharlika Grand Airport. Mahinang basa niya sa malaking karatula sa itaas. Ito nga iyon. Pinisil niya ang sulat mula sa Alcantara Veloria Legal Office. Basa na sa pawis ang gilid ng papel dahil paulit-ulit niya itong hinahawakan mula pa noong bumaba siya ng jeep. Sa kabilang kamay naman ay bitbit niya ang lumang kahong nakabalot sa upas na kumot. Hindi iyon mabigat para sa iba, pero para sa kanyang mahihinang braso at namamaganang mga daliri, bawat hakbang ay may kasamang hapdi.
Saglit siyang huminto sa gilid ng entrance. Tiningnan niya ang salamin ng pinto at nakita ang sarili niya. Putigan pa rin ang laylayan ng saya niya mula sa ginawa ni Zafiro bago siya umalis sa banyo. Magulo ang puting buhok niya at ang mukha niya ay halatang pagod sa mahabang biyahe. Inayos niya ang panyo sa balikat at pinunasan ng pising. "Huwag kang mahiya, Puring," bulong niya sa sarili. "Hindi ka naman nandito para manghingi. Ipinatawag ka." Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa entrance. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit sa pinto, hinarang na siya ng isang security guard na matangkad, malapad ang balikat at may malamig na tingin. Nakalagay sa nameplate nito ang pangalang Gerardo Mavides. "O Nay, sandali," sabi ni Gerardo habang iniaangat ang kamay upang pigilan siya. "Saan kayo pupunta?" Magalang na yumuko ng kaunti si Apo Puring. "Magandang umaga, iho. May kailangan lang po akong puntahan sa loob. May sulat po ako rito." Tiningnan siya ni Gerardo mula ulo hanggang paa. Tumagal ang tingin nito sa putik sa damit niya, sa sirang tsinelas at sa lumang kahong na dala niya. "May ticket kayo?" tanong ni Gerardo. "Wala po, hindi po ako sasakay ng eroplano. May pinapapuntahan lang po sa akin. Dito raw po sa airport." "Kung wala kayong ticket, hindi kayo basta-basta makakapasok. Bawal tumambay dito." Hindi agad nakasagot si Apo Puring. Marahan niyang binuksan ang bag at kinuha ang sulat. "Ito po, iho. Galing po ito sa legal office. Sinabi po rito na pumunta ako sa Maharlika Grand Airport. Baka po may opisina sila sa loob." Kinuha ni Gerardo ang sulat pero hindi niya iyon binasa ng maayos. Mabilis niya lang itong tinapunan ng tingin na parang ang papel ay isa ring muruming bagay. "Legal office yon." Nakataas ang kilay ni Gerardo. "Nay, ang daming ganyan ngayon. Peke-pekeng sulat. Baka modus lang ito." "Hindi po ito peke," mahinang sagot ni Apo Puring. "May pangalan po ako dyan, Sinforosa Dalumpines." "Sinforosa, mano-ano? Hindi kayo pwedeng pumasok kung wala kayong malinaw na pakay." "May malinaw po akong pakay," sagot niya, pilit pinatatag ang boses. "Hinahanap po nila ako." Napangisi si Gerardo, hindi malakas pero sapat na ramdaman ni Apo Puring ang panganghamak. "Kayo, hinahanap ng legal office dito?" May ilang pasaherong napalingon. Ang isa ay bahagyang napahinto sa pila. Ramdam ni Apo Puring na umiinit ang kanyang mukha. "Pakiusap, iho. Malayo pa po ang pinanggalingan ko. Galing pa akong San Isidro. Hindi ko po kabisado ang Maynila. Kung pwede lang po itanong ninyo sa loob." "Hindi ganun kadali, Nay. Kung lahat ng may dalang papel papasukin namin, ano na lang mangyayari dito?" Lumapit ang isa pang empleyada na naka-blazer. Maayos ang makeup at may hawak na tablet. Siya ay si Clarimel Oñate, Junior Airport Supervisor. Halatang sanay siyang mag-utos at sanay din siyang pinakikinggan. "Gerardo, ano na naman ito?" tanong niya halatang iritado. "Ma'am Clarimel, may matanda po. Gusto pumasok. May dala raw sulat." Tumingin si Clarimel kay Apo Puring at sa isang segundo pa lang ay tila nakagawa na siya ng hatol. "Nay, this is an international standard airport. Hindi po ito opisina ng barangay na basta nalang pinapasok," sabi niya sa malamig na tono. "Kung may kausap kayo, tawagan ninyo." "Wala po akong cellphone na pantawag at wala rin pong number dito. Address lang po ang nakasulat." Inabot ni Clarimel ang sulat kay Gerardo at binasa ang unang linya. Sandali siyang natigilan nang makita ang Alcantara Viloria pero mabilis niyang itinago iyon. Marahil dahil ayaw niyang magmukaang hindi alam ang dapat gawin. "Baka naman nakita lang ninyo ang pangalan ng airport owner sa kung saan tapos ginamit din niyo para makapasok," sabi niya. Nanlaki ang mata ni Apo Puring. "Hindi po ma'am, hindi ko po kilala ng personal ang may-ari. Ang alam ko lang po, pinapupunta ako rito." "Kung hindi niyo kilala, bakit kayo pupunta?" singit ni Gerardo. Hindi makasagot agad si Apo Puring. Paano niya ipapaliwanag ang isang alaala na mahigit 40 taon niyang itinago? Paano niya sasabihin sa gitna ng maraming tao na may isang gul siyang iniligtas noon na maaaring konektado sa pamilyang nakasulat sa papel? Baka lalo lamang siyang pagtawanan. Habang nakatayo siya roon, may lalaking naka-business suit na dumaan at napangiwi na naantala ang pila. Siya si Benedicto Lascuña, isang negosyanteng halatang mainitin ng ulo. "Excuse me," sabi ni Benedicto kay Clarimel. "Can you handle this faster? May flight ako.
Bakit may ganitong eksena sa entrance? Pasensya na po sir, aalisin na po namin. Aalisin. Parang hindi tao si Apopuring sa salitang yun. Parang kalat, parang sagabal. Ma'am, mahinang sabi niya, hindi po ako nanggugulo. Gusto ko lang pong malaman kung saan ako pupunta. Pero hindi siya pinakinggan ni Clarimel. Sa halip, binalingan nito si Gerardo. Dalhin mo siya sa gilid, wag dito sa main entrance. May VIP inspection tayo mamaya. Ayaw kong may ganitong nakikita sa harap. Narinig niyo, Nay, sabi ni Gerardo. Sa gilid muna kayo. Tinangka ni Apopuring na abutin ng sulat. Ibalik niyo na lang po ang papel ko. Baka may ibang entrance na pwede kong tanungan. Pero imbes na ibigay agad, itinaas ni Gerardo ang sulat. Tila ba sinusuri pa rin kung peke. Sandali nga, baka kailangan ito i-report. Pakiusap iho, akin po iyan. Dahil sa kaba, nahakbang si Apopuring papalapit para kunin ang sulat. Akala siguro ni Gerardo ay pipilitin siyang itong agawin iyon, kaya mabilis nitong itinulak ang braso niya palayo. Hindi kalakasan ng tulak, pero sapat upang mawalan ng balanse ang matanda. Napaatras si Apopuring, nasabit ang kanyang tsinelas sa gilid ng rubber mat at muntik na siyang tumamba. Aray, mahinang daing. Nalaglag sa sahig ang lumang kahon dala niya. Tumama iyon sa semento at bahagyang nabuksan ang pagkakatali ng kumot. Napaluhod si Apopuring, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niyang damputin ang kahon bago tuluyang mabuksan. May ilang taong nakatingin, may ilang ding umiwas ng tingin. Sa malapit na bahagi ng lobby, nakita ng janitress na si Myrna Pasilan ang nangyari. Hawak niya ang map at balde at bigla siyang natigilan. Gustong-gusto niyang lumapit. Nakita niya ang sariling nanay sa mukha ni Apopuring. Matanda, pagod at sanay magtiis. Pero probationary pa lang siya. Ilang linggo pa lang siya sa trabaho. Kapag nagsalita siya laban sa security at supervisor, baka mawalan agad siya ng hanap buhay. Diyos ko, bulong ni Myrna. Kawawa naman. Malapit din doon ang maliit na coffee stall kung saan nagtatrabaho si Kezaya Banyares. Nakita niya ang nanginginig na kamay ni Apopuring habang inaayos ang kahon. Kumuha siya ng tissue at isang basong tubig. Pero bago pa siya makalapit, sinamaan na siya ng tingin ni Clarimel. Kezaya, matigas na tawag ni Clarimel. Balik sa counter, huwag kang makikiayam. Natigilan si Kezaya, pero hindi siya tuluyang bumalik. Iniwan niya sa gilid ng counter ang tubig at tissue. Umaasang makukuha iyon ng matanda mamaya. Sa kabilang banda, isang batang lalaking pasahero na si Tadeo Tadi Limarca ang kumalas sa kamay ng yaya niya. Mga 7 taon lang ito, may suot na maliit na backpack na kulay asul. Lola, okay ka po ba? Tanong ni Tadeo habang inaabot ang maliit niyang bottled water. Napatingin si Apopuring. Sa simpleng tanong na iyon ay parang palad na umalalay sa puso niya. Ayos ng anak, salamat. Pero mabilis na hila ng yaya ang bata. Taddy, come here, don't touch strangers. Pero yaya, nahulog siya. Come here, sabi. Napayuko si Apopuring. Hindi niya sinisi ang bata. Hindi rin niya sinisi ang yaya. Sa mundo nga naman, minsan tinuturuan ng mga bata na matakot sa mahihirap bago pa nila matutunang umunawa. Sa di kalayuan, hawak ng bagitong vlogger na si Alon Miraflor ang kanyang kamera. Nasa airport siya para gumawa sana ng travel content tungkol sa budget trips, pero napalingon siya nang marinig ang ingay. Hindi sinasadya, naka-record pala ang buong tagpo. Ang pagharang, ang pangaagaw ng sulat, ang pagtulak at ang pagkapahiya ni Apopuring. Grabe naman iyon, bulong ni Alon sa sarili. Hindi dapat ganito. Inisip niyang lumapit, pero nakita niyang may paparating pang isang opisyal. Si Virgilio Sarmiento, operations officer ng airport, mas mataas ang posisyon kaysa kay Clarimel. May suot siyang ID lace na pula at mukhang lalong nabwisit nang makita ang nangyayari. Ano ito? Tanong niya ng talim. Bakit may crowd dito? Sir Virgilio, may matandang ayaw umalis. May dala raw sulat galing legal office. Tinignan ni Virgilio si Apopuring na nakaluhod pa rin habang inaayos ang tali ng kahon. Hindi man lang niya tinanong kung nasaktan ba ito. Paalisin niyo. Maikli niyang utos. May paparating na importanteng guest, hindi magandang tignan ito sa entrance. Ako po ay hindi na mamalimos.
Biglang sabi ni Apo Puring, mahina pero malinaw. May ipinadala po sa akin. Nagbiyahe po ako ng malayo. Lumapit si Virgilio. Kinuha ang sulat kay Gerardo at binasa ito ng mas maayos. Ilang segundo siyang natahimik nang makita ang pangalan ng Alcantara Veloria Legal Affairs Office. Ngunit sa halip na mag-ingat, tila mas pinili niyang protektahan ang kanyang sariling posisyon. Ayaw niyang may aberya. Ayaw niyang maging dahilan ng matanda para mapahiya siya sa mga nakakataas. Hindi ito sapat. Walang appointment reference. Walang contact number. Maaring luma o fake. Gerardo, dalhin mo siya sa side exit. Ipa-assist palabas ng airport premises. Sir, baka po pwede niyo lang itanong sa loob. Pakiusap ni Apo Puring. Nanay, putol ni Virgilio. Naiintindihan namin na may pinagdaraanan kayo, pero hindi ito lugar para sa personal drama. Personal drama. Muling tumagos iyon sa dibdib ni Apo Puring. Ang 40 taong pananahimik, ang pagod sa biyahe, ang pagprotekta sa alaala ni Tomas, ang takot na mawala ng bahay, lahat iyon para kay Virgilio ay drama lang. Tumayo siya ng dahan-dahan. Masakit ang tuhod niya. Nanginginig ang kamay niya habang niyayakap ang lumang kahon. Sige po, sabi niya. Kung ayaw niyo akong papasukin, ibalik niyo na lang po ang sulat ko. Uuwi na lang ako. Ngunit hindi pa man ibinabalik ang sulat, biglang umingay sa labas. May dumating na convoy ng itim na sasakyan. Nagkagulo ang ilang staff. Umayos ng tayo si Clarimel. Si Virgilio naman ay agad nagpagpag ng polo at nag-ayos ng ID. VIP arrival. Ayusin niyo ang area. Bilisan niyo. Hinawakan ni Gerardo ang braso ni Apo Puring upang ilayo siya. Tara nanay, dito kayo. Sandali po, sabi ni Apo Puring. Ang sulat ko. Pero sa pagmamadali, muling nasagi ang kahon niya. Nabuksan ng bahagya ang balot na kumutan. Mula sa loob, gumulong ang isang maliit na bagay na pilak. Tumama iyon sa sahig at umikot hanggang huminto malapit sa sapatos ni Virgilio. Napatingin si Apo Puring at agad na namutla. Ang medalya, bulong niya. Yumuko sana siya para kunin iyon, ngunit may isang pares ng mamahaling sapatos na huminto sa harap ng medalya. Bumaba mula sa sasakyan ng isang matandang lalaki. Maayos ang tindig, maputi ang buhok at may mukhang taong sanay respetuhin ng lahat. Siya si Don Aurelio Alcantara Veloria, ang may-ari ng Maharlika Grand Airport. Kasama niya ang ilang bodyguard at assistants, ngunit natigilan siya nang makita ang pilak na medalya sa sahig. Dahan-dahan niyang yumuko at pinulot iyon. Pagkakita niya sa ukit na AV, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang dating matatag na ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla, pangamba, at tila matagal ng pananabik. Saan galing ito? Tanong niya halos pabulong. Walang nakasagot. Tinignan niya ang paligid hanggang pumunta ang mata niya kay Apo Puring. Nakita niya ang matandang babae, pawisan, gusgusin, nanginginig, yakap ang lumang kahon at may luha sa gilid ng mata. Tinignan niya ang sulat na hawak ni Virgilio. Pagkatapos ay bilis niyang inagaw at binasa ang pangalan. Sinporsopa Dalumpines. Parang huminto ang ingay ng buong airport. Nalaglag ang kamay ni Don Aurelio. Nanginginig ang kanyang labi. Ilang hakbang siyang lumapit kay Apo Puring habang lahat ng staff ay hindi makagalaw. Kayo, mahina niyang sabi. Kayo po ba si Aling Puring? Hindi alam ni Apo Puring kung sasagot. Ako nga po si Sinporsopa, pero hindi ko po alam kung bakit. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa gulat ng lahat, lumuhod si Don Aurelio sa harap niya. Hindi alintana ang kinang ng sahig, hindi alintana ang tingin ng mga pasahero, hindi alintana ang mga kamera sa paligid. Lumuhod ang may-ari ng buong paliparan, sa harap ng matandang kanina lang ay pinagtutulakang palabas. Aling Puring, nanginginig ang boses ni Don Aurelio.
Mahigit 40 taon ko po kayong hinanap. Napasinghap si Clarimel. Napatigil si Gerardo. Si Virgilio ay tila nawalan ng dugo sa mukha. Sir, nauutal na sabi ni Virgilio, kilala niyo po siya. Tumingin si Don Aurelio sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita ng lahat ang galit sa mata ng lalaking bihirang magtaas ng boses. Kilala? Sabi niya, ang babaeng ito ang dahilan kung bakit buhay ako ngayon. Naluha si Apo Puring. Kumapit siya sa kahon, hindi makapaniwala sa naririnig. Dahan-dahang inabot ni Don Aurelio ang kamay niya at idinini yon sa kanyang noo bilang tanda ng matinting paggalang. Kayo po ang babaeng nagligtas sa akin noong sanggol pa ako sa sunog sa lumang paliparan. Kayo po at ang asawa ninyong si Tomas ang nagbuhat sa akin palabas ng apoy. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito, wala ang airport na ito, wala ang pamilyang Alcantara Veloria. Sa paligid, walang makapagsalita. Ang mga taong kanina ay nakatingin kay Apo Puring na parang istorbo ay ngayon nakatingin sa kanya na parabang ngayon lang nila nakita ang tunay niyang halaga. Si Apo Puring, na ilang sandali lang na nakalipas ay pinapalayas, ay napaupo sa silyang dali-daling dinala ni Myrna Cosilan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Mahigpit niyang yakap ang lumang kahon na muntik ng malaglag kanina. Ang pilak na medalyang may ukit na EV ay hawak naman ni Don Aurelio na tila isang bagay na hinanap niya sa buong buhay niya. Aling Puring, mahina ngulit puno ng paggalang sabi ni Don Aurelio. Patawarin niyo po ako kung ngayon lang kita natagpuan. Hindi pa rin makapaniwala ang matanda. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking nakaluhod sa harap niya. May edad na rin si Don Aurelio, marangal ang tindig at halatang sanay sa kapangyarihan. Ngunit sa sandaling yon, hindi siya nagmukhang bilyonaryo. Nagmukha siyang batang matagal nang naghahanap ng sagot. Kayo ba talaga, nauutal na tanong ni Apo Puring, kayo ba talaga ang sanggol noon? Tumanggo si Don Aurelio. Ako po, ako ang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Ako ang batang nailabas ninyo mula sa usok bago tuluyang bumagsak ang bahagi ng lumang terminal. Napapikit si Apo Puring. Sa kanyang isipan, bumalik ang dilim ng gabing iyon. Bumalik ang init ng apoy, ang sigawan ng mga tao, ang amoy ng nasusunog na kahoy at kasulina, ang pagkaubo ni Tomas habang sinisigaw niya ang pangalan niya. Puring, may bata pa sa loob! Naalala niya ang sariling mga kamay na nanginginig habang inaabot ang sanggol. Naalala niya ang maliit na katawang mainit sa iyak. Naalala niya si Tomas na tinulak siya palabas habang sinasabing, "Dalhin mo siya, ako na bahala rito." At naalala niya rin ang sumunod na mga araw, ang ubo ng asawa, ang panghihina nito, at ang unti-unting paglala ng katawan dahil sa usok na nalang. Naalala niya ang sariling mga kamay na nanginginig habang inaabot ang sanggol. Naalala niya ang maliit na katawang mainit sa iyak. Naalala niya si Tomas na tinulak siya palabas habang sinasabing, "Dalhin mo siya, ako na bahala rito." At naalala niya rin ang sumunod na mga araw, ang ubo ng asawa, ang panghihina nito, at ang unti-unting paglala ng katawan dahil sa usok na nalanghap noong gabing nagligtas sila ng maraming tao. Nang imulat ni Apo Puring ang mata niya, tumulo ang luha sa kulubot niyang pisngi. "Akala ko noon, may pamilya kang kumuha sa'yo agad. Akala ko ligtas ka na kaya hindi na kami nagtanong. Mahilap lang kami ng asawa ko. Hindi kami sanay lumapit sa mayayaman." Tumayo si Don Aurelio mula sa pagkakaluhod. Mulit na natili siyang nakayuko ng bahagya bilang paggalang. "Dinala ko ng mga kamag-anak ng pamilya namin sa ibang bansa pagkatapos ng sunog. Maraming records ang nawala. Matagal bago nabuo ang kwento. Ang taming palatandaan na nakuha nila ay ang pangalan na narinig daw mula sa mga saksi, Puring at Tomas." Napatingin si Apo Puring sa lumong kahon. "Si Tomas," bulong niya. "Kung buhay lang siya ngayon. Utang ko rin po sa kanya ang buhay ko, kaya hindi ko hahayaang manatiling simpleng salamat lang ang lahat." Sa pagkakataong iyon, dumating ang isang babae mula sa loob ng airport. Mabilis ang kanyang lakad, ngunit mahinahon ang muka. Nakasimpleng ngunit elegante siyang damit, may stethoscope na nakasilip sa bag niya, at may matang sanay makakita ng sakit kahit hindi ito sinasabi. Si Doktora Leonora Velolia Hizon, anak ni Don Aurelio. "Papa," tawag niya,
Halatang nag-aalala matapos makitang nagkakagulo sa entrance. Anong nangyari? Lumapit si Don Aurelio sa anak niya at marahang itinuro si Apo Puring. Leonora, siya si Aling Puring. Siya ang babaeng hinahanap natin. Natigil si Doktora Leonora. Tinignan niya ang matanda, ang maruming damit nito, ang namamagang paa, ang naminginig na kamay at ang basang gilid ng mata. Sa loob ng maraming taon, narinig niya lamang ang pangalan ni Aling Puring sa mga kwento ng kanyang ama, ang babaeng nagligtas sa lolo't lola niyang hindi niya naabutan, ang babaeng dahilan kung bakit nabuhay ang kanilang pamilya. Ngayon, narito ito sa harap niya. Halos itinulak sa pintuan ng airport na itinayo ng pamilyang iniligtas niya. Diyos ko, bulong ni Leonora. Lumapit siya kay Apo Puring at lumuhod din, hindi dahil sa drama, kundi para pantayan ang taas ng matandang nakaupo. Aling Puring, ako po si Leonora. Anak po ako ni Aurelio. Pwede ko po bang tingnan ang paa ninyo? Mukhang nasugatan po kayo. Ay, wag nahiya. Nahihiyang sabi ni Aling Puring. Hindi ako marumi. Mas lalo pang lumambot ang mukha ni Leonora. Hindi po kayo marumi. Pagod po kayo. Nasaktan po kayo. Yun ang aasikasuhin natin. Sa simpleng pangungusap na yon, muling nangilid ang luha ni Aling Puring. Ilang oras na siyang hinusgahan dahil sa kanyang itsura. Ngayon, may isang doktor na anak ng may-ari ng airport ang nagsasabing hindi siya marumi. Agad nag-utos si Don Aurelio. Dalhin natin siya sa VIP lounge. Hindi siya mananatili rito sa entrance. Nagkagulo ang staff. Ang kaninang malamig at mapanghamak matingin ni na Gerardo, Clarimel at Virgilio ay napalitan ng takot. Si Gerardo ay halos hindi makatingin kay Aling Puring. Si Clarimel ay kinakapa ang tablet niya parang may maitatago pa siya likod ng mga report. Si Virgilio naman ay pilit na inaayos ang sarili ngunit halatang halata ang panginginig ng kanyang panga. Sir Aurelio, simula ni Virgilio, may misunderstanding lang po kami. Sinunod lang po namin ang security protocol. Huminto si Don Aurelio at marahang lumingon. Misunderstanding? Tinulak ba siya dahil sa misunderstanding? Tinawag ba siyang disturbance dahil sa misunderstanding? Kinuha ang sulat niya at hindi pinakinggan dahil sa misunderstanding? Walang naisagot si Virgilio. Pag-uusapan natin yan mamaya. Sa ngayon, mas mahalaga ang kalagayan ni Aling Puring. Dinala nila si Aling Puring sa VIP lounge. Sa bawat hakbang tila bumibigat ang dibdib niya. Hindi siya sanay na inaalalayan ng maraming tao. Hindi siya sanay na may nagbubukas ng pinto. Hindi siya sanay na may naghahandang silya, tubig, mainit na taal at malinis na tuwalya para sa kanya. Habang nakaupo sa malambot na sofa, hindi niya maiwasang tignan ang paligid. Ang makintab na sahig, ang malalaking bintana, ang malamig na hangin mula sa aircon. Sa isip niya, parang hindi siya bagay roon. Baka may ibang mas karapat-dapat dito. Mahinang sabi niya. Ako po, pwede na sa labas. Sanay naman ako. Narinig yun ni Don Aurelio. Umupo siya sa kabilang upuan at maingim umingon. Hindi po. Sa lahat ng taong narito ngayon, kayo ang pinakakarapat-dapat na maupo sa lugar na ito. Hindi sumagot si Apo Puring. Tumingin lang siya sa kanyang mga kamay. Kulubot, may sugat, may bahid ng alikabok mula sa biyahe. Habang nililinis ni Doktora Leonora ang sugat sa paa niya, napadaing ng bahagya si Apo Puring. Pasensya na po, sabi ni Leonora. Medyo malalim po ang paltos. Gaano po kayo katagal naglakad? Hindi ko na nabilang hiha, sagot ni Apo Puring. Basta ang alam ko, kailangan kong makarating. May iniinom po ba kayong gamot? Kapag may pambili lang. Nagkatinginan sina Leonora at Don Aurelio. Sa isang simpleng sagot, nakita nila ang haba-habang taon ng pagtitiis ng matandang nasa harap nila. Maya-maya ay pumasok sa lounge si Marcionila Febrero, ang HR head ng airport. May dala siyang folder at halatang nabigla sa bigat ng sitwasyon. Sir, pinapatawag niyo po ako? Oo, sabi ni Don Aurelio. I-secure ang CCTV footage mula entrance. Kunin lahat ng recording nitong nakaraang 1 oras. Huwag papayagang may mabura. Opo, sir. At ipatawag sina Gerardo Mavides, Clarimel Oñate at Virgilio Sarmiento. Pero hindi rito, sa conference room. Ayokong maistorbo si Aling Puring. Noted po.
Bago lumabas si Marshonila, napatingin siya kay Aling Puring. May awa at hiya sa kanyang mukha. Aling Puring, sabi niya, sana hindi lang ako ang una at huling mapansin ninyo. Baka marami pang katulad ko ang hindi lang nakilala ng may-ari. Tumigil si Marshonila. Tinamaan siya sa sinabi ng matanda. Opo, mahina niyang sagot. Tama po kayo. Samantala, sa labas ng lounge, nagtitipo ng ilang empleyadong nakasaksi. Si Myrna ay nakatayo sa tabi ni Keziah. Pareho silang hindi pa rin nakakapaniwala. Kung nagsalita sana ako kanina, baka hindi na siya masyadong pahiya. Hinawakan ni Keziah ang braso niya. Natakot ka lang. Ako rin naman. Pero siguro ngayon, kailangan na nating matutong hindi puro takot. Sa di kalayuan, hawak pa rin ni Alon ang camera niya. Linapitan siya ng isang assistant ni Don Aurelio. Sir, nagre-record po ba kayo kanina? Napalunok si Alon. Opo, pero hindi ko po i-upload ng walang permiso. Ayokong pagkakitaan ang kahihiyan ni Lola. Narinig ito ni Don Aurelio ng bahagya mula sa bukas na pinto. Tinawag sa Alon papasok. Iho, ano ang pangalan mo? Alon Miraflor po. Nasa'yo ba ang buong pangyayari? Opo, mula nung hinaharang pa po siya. Tumihimik saglit si Don Aurelio. Hindi ko nais gamitin ng video para ipahiya siya, pero kailangan nating makita ang totoo. Handa ka bang ibigay ito sa legal at HR team bilang ebidensya? Opo sir, pero sana po kung lalabas man sa publiko, dignidad niya ang maipakita, hindi lang awa. Napatingin si Apo Puring kay Alon. Ngayon lang siya nakakita ng kabataang may hawak na kamera, ngunit hindi agad iniisip ang views. Salamat iho, sabi niya. Napayuko si Alon. Ako po dapat ang magsalamat Lola. Tinurunan niyo po kami na yon na huwag basta manood lang. Sa conference room naman, nakaupo sina Gerardo, Clarimel at Virgilio na tila mga estudyanteng nahuling ng ngopya. Nandoon si Marshonila, kasama ang legal officer ng airport. Pinapanood nila sa malaking screen ang CCTV footage. Kitang-kita kung paanong hinarang si Apo Puring. Kitang-kita kung paanong kinuha ni Gerardo ang sulat. Kitang-kita ang pagtulak, ang pagbagsak ng kahon, ang mukha ni Clarimel habang sinasabing hindi magandang tignan ang matanda sa entrance. Kitang-kita rin si Virgilio habang inuutusang ilayo siya sa main area. Sir, hindi naman po intensyon. Simula ni Clarimel nang dumating si Don Aurelio. Hindi intensyon, putol ni Don Aurelio. Madalas yan ang sinasabi ng mga taong hindi kailanman tinamaan ng sarili nilang salita. Sir, protocol po kasi, dagdag ni Gerardo. Halos naninginig ang boses. Akala ko po baka may scammer. Dahil sa sulat o dahil sa damit niya? Tanong ni Don Aurelio. Hindi sumagot si Gerardo. Si Virgilio ang sumubok magsalita. Sir, bilang operations officer, responsibilidad kong protektahan ang image ng airport. Ang image ng airport? Ulit ni Don Aurelio, mababa ang boses. Ang image ng airport ay hindi nasisira dahil may matandang mahirap sa entrance. Nasisira ito kapag ang mga tao rito ay hindi marunong gumalang sa mahirap. Tahimik ang silid. Habang iniimbestigahan ang insidenteng ito, suspended kayong tatlo at hindi ito simpleng disciplinary action. Marshonila, gusto ko ng full audit ng complaints tungkol sa discrimination, mishandling at abuse of authority sa lahat ng terminal operations. Opo sir, sabi ni Marshonila. Hindi ito matatapos sa 3 empleyado. Kung may kultura tayong nagpapahintulot na hamakin ng tao dahil sa itsura, bubunutin natin yon hanggang ugat. Pagbalik niya sa lounge, nakita niyang nakabukas na ang lumang kahon ni Apo Puring. Maingat nitong inilabas ang lumang litrato. Sa larawan, mas bata si Tomas. Maitim ang mukha sa usok at hawak ni Apo Puring ang isang sanggol na nakabalot sa kumot. Malabo na ang gilid ng litrato, pero malinaw pa rin ang bigat ng gabing iyon. Hindi ko akalain may saysay pa ito, sabi ni Apo Puring. Akala ko, alaala na lang namin ni Tomas.
Tumabi si Don Aurelio at inilabas mula sa sariling folder ang kaparehong kopya ng larawan. Mas maayos ang pagka-preserve, ngunit pareho ang esena. Pareho ang sanggol. Pareho ang babae. Pareho ang lalaking nakatayo sa likod na may hawak na basang kumot. Napatakip ng bibig si Apo Puring. Tomas! Matagal ko pong tinitignan ang larawang ito noong bata ako. Sabi nila, ang dalawang taong iyan ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Pero walang makapagsabi kung nasaan kayo. Hindi kami nagpakilala, sabi ni Apo Puring. Noong dinala kami sa klinik, umalis din kami matapos masigurong ligtas ang bata. Natakot kami. Mahirap lang kami. Baka pagbintangan pa kaming may kasalanan. At si Tomas, nagsimula na siyang magkasakit. Napapikit si Don Aurelio. Kaya pala hindi namin kayo nahanap. Hindi ko kayo hinanap para humingi ng kapalit, dagdag ng matanda. May mga bagay na ginagawa hindi dahil may balik, kundi dahil kung hindi mo gagawin, hindi ka na makakatulog sa gabi. Matagal na katahimikan ang sumunod. Sa katahimikang iyon, parang naroon si Tomas. Nakikinig na wakas sa pagkilala sa kabutihang inakala niyang malilimutan na ng mundo. Pagkaraan, sinabi ni Don Aurelio ang dahilan ng sulat. Aling Puring, may matagal nang iniwang pondo ang lola ko para sa taong nagliligtas sa akin. Hindi iyon nailabas dahil hindi kayo nahanap. Ngayong nandito kayo, nais naming ayusin ang lahat, ang kalusugan ninyo, ang tahanan ninyo, at anumang kailangan ninyo. Agad umiling si Apo Puring. Huwag po, sobra naman iyan. Hindi ako sanay tumanggap ng malaki. Baka sabihin ng tao, sinamantala ko ang nakaraan. Wala kayong sinasamantala, mariing sabi ni Leonora. Kayo ang sinamantala ng panahon, ng kahirapan, ng mga taong nanghusga sa inyo. Ang ginagawa namin ngayon ay hindi limos. Pagkilala ito. Pero may mga kapitbahay akong mas nangangailangan. Mahinang sabi. May batang iniwan ng ina, si Brixie. Matalino iyon. Gusto kong makatapos siya. May tindera roon, si Almira. Siya ang nagbigay sa akin ng baon. May matatandang pinipilit pumirma sa papel na hindi nila naiintindihan. Kung tutulungan niyo ako, sana hindi lang ako. Napatingin si Don Aurelio kay Leonora. Doon niya mas naintindihan kung bakit iniligtas siya ng babaeng ito noon. Hindi pa man natatanggap ang tulong, iniisip na agad ang iba. Ano ang pangalan ng asawa ninyo? Tanong ni Don Aurelio, kahit alam niya na dahil gusto niyang marinig mismo mula sa kanya. Tomas Dalumpines, sabi ni Apo Puring. Tahimik na tao, mabait, masipag. Hindi siya nakilala ng marami, pero sa akin, bayani siya. Tumanggi si Don Aurelio. Kung gayon, magsisimula tayo sa pangalan niyong dalawa. Doon niya sinabi ang desisyon na magbabago hindi lamang sa buhay ni Apo Puring, kundi sa buhay ng marami pang katulad niya. Magtatayo tayo ng Tomas at Sinforosa Foundation. Hindi charity na pang picture lang. Isang totoong programa para sa matatanda, uliha, mahirap na may legal problem, at mga airport worker na natatakot magsalita. Magsisimula tayo sa San Isidro. Aayusin natin ang kaso ng lupa ninyo. Bibigyan natin ng scholarship si Brixie at sisiguraduhin ko na ang airport na ito mula ngayon ay hindi nang magiging daanan ng mga may tiket kundi lugar na marunong rumespeto sa bawat tao. Napatakip ng bibig si Apo Puring. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganoong pangako. Buong buhay niyang inakala na ang kabutihan ay parang binhing itinatanim sa lupa. Hindi mo laging makikita kung tutubo. Pero ngayon sa edad na 72, sa lugar kung saan siya halos ipagtulukan palabas, nakita niyang may ilang binhi palang tumubo ng tahimik ng 40 taong taon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, bulong niya. Sapat na po ang ginawa ninyo noon, gayon naman po kami ngayon. Sa labas ng VIP lounge, patuloy ang takbo ng airport. May mga eroplanong umaalis, may mga eroplanong dumarating. Ngunit para kay Apo Puring, parang huminto sandali ang mundo
upang ipakita sa kanya ng isang taong tinawag na sagabal sa pintuan ay maaari palang maging dahilan ng pagbubukas ng mas maraming pinto para sa iba. At habang niyayakap niya ang lumang kahon ni Tomas, hindi na iyon kasing bigat ng kanina. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na niya mag-isang binubuhat ang nakaraan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang buhay ng isang tao ay parang mahabang biyahe. May panahon na tila mag-isa kang naglalakad sa dilim, pero darating ang araw na babalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi para magyabang, kundi para patunayan na hindi nasasayang ang kabutihan at pagtitiis. Lumipas ang ilang linggo matapos ang araw na halos ipagtutulakan palabas si Apo Puring sa Maharlika Grand Airport. Sa mga linggong iyon, marami nang nagbago sa buhay niya. Ngunit hindi nagbago ang pinakamalalim niyang ugali. Ang pagiging tahimik, mapagpakumbaba, at hindi na inuuna pa rin ng ibang tao kaysa sa sarili. Nanatili muna siya sa Maynila upang ipagamot ang kanyang namamagang paa, ang matagal nang namasakit na tuhod, at ang ilang sintomas na matagal na niyang tinitiis dahil wala siyang pambili ng regular na gamot. Araw-araw siyang binibisita ni Dr. Leonora Veloria Hizon, hindi lamang bilang doktor, kundi bilang isang babaeng tila unti-unting nagiging anak sa puso ng matanda. Aling Puring? Sabi ni Dr. Leonora habang tinitingnan ang kanyang blood pressure. Kailangan niyo pong uminom ng gamot sa tamang oras, hindi na pwede yung kapag may pambili lang. Nahihiyang gumiti si Apo Puring. Sanay kasi ako, hiha. Kapag may pera, gamot. Kapag wala, dasal. Hindi masama ang dasal, malumanay na sagot ni Leonora. Pero minsan, ang gamot din ang sagot sa dasal. Napangiti si Apo Puring. Sa simpleng paraan ng pagsasalita ni Leonora, nararamdaman niya ang malasakit na matagal na niyang hindi natanggap mula sa isang taong halos kapamilya. Si Don Aurelio naman, kahit maraming responsibilidad sa airport, ay madalas ding dumalaw. Hindi siya pumapasok sa silid ni Apo Puring bilang isang bilyonaryo na may hawak na kapangyarihan, kundi bilang isang taong may utang na buhay na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Aling Puring, sabi niya isang hapon, handa na po ang legal team. Maaari na tayong bumalik sa San Isidro upang ayusin ang problema sa lupa ninyo. Napatigil si Apo Puring sa pagtitiplok ng lumang panyo. Kailangan ko na talagang umuwi. Baka nag-aalala na si Brixie. Baka lalo nang ginugulo ni na Honorio ang bahay. Hindi na po kayong mag-iisa, sagot ni Don Aurelio. Kasama niyo si Attorney Casimiro Abayan. Kasama rin si Leonora. At kung papayagan, may ilang staff ng foundation na sasama para makita mismo ang sitwasyon sa baryo. Foundation? Mahinang niya ulit na parang hindi pa rin sanay sa salitang iyon. Tomas at Sinforosa Foundation. Kung naririnig lang ni Tomas iyon, baka sasabihin niya, Puring, baka nagkamali sila ng tao. Ngumiti si Don Aurelio pero halatang may lungkot sa mata. Hindi sila nagkamali. Minsan, ang mga taong tahimik ang buhay ang dapat mas kilalanin. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Apo Puring sa San Isidro. Hindi siya sumakay sa magarbang kotse na parang ipinaparada ang yaman. Sa halip, pinili ni Don Aurelio ang isang simpleng van ng foundation. Kasama niya si Dr. Leonora, si Attorney Casimiro Abayan, dalawang staff na sina Orlina Matias at Sandro Ulep at ilang dokumento na nakalagay sa maayos na folder. Sumama rin si Alon Miraflor, hindi para gumawa ng intriga, kundi para idokumento ang unang proyekto ng foundation at ang kalagayan ng mga matatandang naaapi sa baryo. Habang bumiyabiyahe pabalik, tahimik si Apo Puring. Nakatingin siya sa bintana habang dumaraan ang mga bukid, palayan, lumang tulay at mga tindahang nakakasanayan niya. Sa bawat kilometro, mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi dahil takot siya sa pag-uwi, kundi dahil alam niyang haharapin niya ulit ang lugar na ilang beses siyang pinahiya. Kinakabahan po kayo? Tanong ni Dr. Leonora. Oo, amin ni Apo Puring. Hindi dahil kay Honorio, kundi baka pagdating ko roon, makita ko na wala na ang bahay ko. Mahigpit na hinawakan ni Leonora ang kamay niya. Nandito kami. Tumingin si Apo Puring sa kanya. Noon kapag may nagsasabing ganyan, hindi ako sanay maniwala. Kasi kadalasan kapag dumating ang hirap, naglalaho rin ng mga tao. Hindi kami mawawala,
sagot ni Leonora. Sa kabilang upuan, tahimik na nakikinig si Attorney Casimiro. Isa siyang abogado na may edad na, seryoso ang muka, at hindi mahilig sa mahahabang pangako. Ngunit nang magsalita siya, mabigat ang dating. Aling Puring, dala namin ang kopya ng titulo, historical tax records at mga dokumento na nagpapatunay na walang bisa ang anumang pirma kung ito ay nakuha sa pananakot o panilinlang. Hindi lang ito laban sa bahay ninyo. Posibleng marami pang matatanda sa baryo ang ginamitan ng parehong paraan. Napatingin si Apo Puring sa folder. Kaya pala hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, hindi lang ako ang dapat makauwi ngayon. Parang dapat kasama ko rin ang boses ng lahat ng hindi makapagsalita. Pagdating nila sa San Isidro, mabilis kumalat ang balita. Ang simpleng van ng foundation ay huminto sa tapat ng bahay ni Apo Puring. Nandoon pa ang bahay, ngunit may pulang markang pintura sa gilid nito. Parang palatandaan na nakatakda na itong gibain. Sa bakod, may nakasabit na papel na nagsasabing kailangan ng lisanin ng lugar sa loob ng ilang araw. Hindi pa nakakababa si Apo Puring, bigla nang may batang tumakbo mula sa kabilang kalsada. "Apo!" Si Brixie iyon. Payat pa rin, suot ang luma niyang tsinelas at hawak ang notebook na tila hindi niya binitawan mula nang umalis si Apo Puring. Yumakap siya ng mahigpit sa matanda, humahagulgol na parang matagal na niyang pinipigilan ang takot. "Apo, akala ko hindi na kayo babalik," iyak ni Brixie. "Sabi nila, kinuha na raw kayo sa Maynila. Sabi nila, wala na raw kayong pakialam sa amin." Yunakap ni Apo Puring ang bata. "Hindi kita iiwan, anak. Pangako ko yun, di ba?" Nakatayo sa di kalayuan si Almira Suyod, ang tindera na nagbigay ng pandesal at tubig kay Apo Puring noong araw ng kanyang pag-alis. Nang makita niyang maayos na nakauwi ang matanda, napapahid siya ng luha. "Apo Puring, salamat sa Diyos at nakabalik kayo." Hinawakan ni Apo Puring ang kamay nito. "Mira, ang kaunting baon na ibinigay mo sa akin, naging lakas ko hanggang Maynila." "Naku Apo, wala yun. Sa taong pagod at walang-wala anak, ang wala yun ng iba ay minsan nagiging dahilan para makarating ka sa dapat mong puntahan." Ngulit hindi lahat ay masaya sa pagbabalik niya. Mula sa kabilang kanto, huminto ang puting pick-up ni Konsehal Honorio Valderrama. Bumaba siya kasama si Zafiro na halatang hindi mapakalin nang makita ang mga bagong muka sa paligid ni Apo Puring. Kasunod si Brenda Malvarosa na dati ay nangungutsahe Apo Puring ngunit ngayon ay pilit na nakangiting parang matagal ng kakampi. "Aba, Aling Puring, nakabalik ka na pala. Akala namin ay tulumian ka ng nanirahan sa Maynila." "Bumalik ako dahil may kailangan akong ayusin," mahinahong sagot ni Apo Puring. Tumingin si Honorio kay Dr. Leonora, kay Attorney Casimiro at sa mga staff ng foundation. "At sino naman ang mga kasama mo? Baka naman napabiniwala mo sila sa mga kwento mo." Lumapit si Attorney Casimiro. "Ako si Attorney Casimiro Abayan. Kinakatawan ko si Ginang Sinforosa Dalumpines sa usaping tungkol sa lupang ito." Bahagyang nawala ang ngiti ni Honorio. "Abogado? Para saan pa? May dokumento kaming hawak na nagpapatunay na pumayag siyang isuko ang lupa." Inilabas ni Zafiro ang folder mula sa sasakyan at mayabang na inawat ang papel. "Ito, may pirma niya, malinaw." Kinuha ni Attorney Casimiro ang dokumento at pinagmasdan. Hindi pa man tumatagal, tumalim na ang kanyang mata. "Aling Puring," sabi niya, "pirma niyo po ba ito?" Lumapit ang matanda. Tinignan niya ang papel at agad umiling. Hindi ganyan ang pirma ko. At kahit ngayon man, hindi ako pumirma na ibenta ang bahay namin ni Tomas." Napasingit si Zafiro. "Siyempre itatanggi mo ngayon kasi may kasama ka ng abogado. Mag-ingat ka sa pananalita mo," malamig na sabi ni Dr. Leonora. Napatingin si Zafiro sa kanya. "At ikaw naman sino ka para makialam? Ako ang doktor niya. At isa sa mga taong nakakita kung paano niya sinira ang kalusugan at katahimikan ng isang matanda na dapat sana ay inaalagaan ng komunidad." Napaatras ng bahagya si Zafiro, hindi dahil natakot siya sa salita, kundi dahil hindi niya inaasahang may sasagot sa kanya ng ganoon.
Si Brenda naman ay biglang lumapit kay Apo Puring. Naku Puring, alam mo namang nag-aalala lang kami sa'yo. Ako nga lagi kitang sinasabihan na tanggapin mo na lang para hindi ka mahirapan. Tinignan siya ni Apo Puring, hindi galit ngulit hindi na rin nagpapalinlang. Brenda, ang pag-aalala ay hindi sinasamahan ng pagtatawa habang inaapi ang kapitbahay. Namula si Brenda at biglang tumahimik. Habang dumarami ang tao sa paligid, dumating si Mang Nestorio pagtalunan, ang karterong nagdala ng sulat mula Maynila. May bitbit siyang lumang bag ng records. Aling Puring, tawag niya. May dala ko, baka makatulong. Lumapit si Attorney Casimiro. Ano po iyan? Mga logbook ng sulat na dumaan sa post office. Matagal ko nang napapansin na may ilang sulat para kay Aling Puring na hindi nakakarating. Akala ko nang una mali ang address, pero may pangalan ng runner na paulit-ulit na kumukuha ng notices mula sa munisipyo. Namutla si Honorio. Nestorio, huwag kang magsasalita ng hindi mo naiintindihan. Mas matagal akong kartero kaysa sa pagiging konsehal mo, Honorio. Matapang na sagot ni Mang Nestorio. Alam ko ang sulat na nawawala at sulat na sinadyang hindi ipaabot. May bulungan sa mga kapitbahay. Ang ilan ay noon lamang nagkaroon ng lakas na lumapit. Si Almira ay humarap din kay Attorney Casimiro. Ako po, nakita ko nung pinilit ilang papirmahin si Apo Puring. Nasa labas ako ng tindahan. Narinig ko si Zapiro na sinasabing mawawalan siya ng matitirhan kung hindi siya susunog. Sinungaling ka, sigaw ni Zapiro. Hindi ako nagsisinungaling, sagot ni Almira. Nanginginig pero matatag. Matagal akong nanahimik dahil natatakot ako. Pero nang makita kong nakabalik si Apo Puring na hindi naghihinggiti, kundi lumalaban ng tama, nahiya ako sa sarili ko. Mula sa likod may isa pang matandang lalaking lumapit. Si Mang Isko Banate, kapitbahay na halos hindi na lumalabas ng bahay. Ate, ako rin. Pinapirma rin nila ako sa papel. Sabi nila, ayuda raw. Pero pagkatapos nalaman kong waiver pala sa parte ng lupa ko. Sumunod naman si Lola Miray Tablillo, isang biyudang naglalako ng kakanin. Ako rin po. Tinakot ako ni Zapiro. Sabi niya kapag hindi ako pumirma, mawawala ang puresto ko sa palengke. Ang dating kwento ni Apo Puring ay biglang naging kwento ng maraming matatanda. Isa-isang lumabas ang mga boses na matagal nang natabunan ng takot. Habang nakikinig si Apo Puring, mas lalo niyang naunawaan na ang pagbabalik niya ay hindi lamang para sa sarili niyang bahay. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Alon na palihiming lumalapit si Zapiro sa lumang kahon ni Apo Puring na inilapag sandali sa upuan malapit sa pinto. Marahil ay akala ni Zapiro nasa loob nito ang lahat ng ebidensya, ang litrato, ang sulat, ang medalya, ang mga alaalang naguugnay kay Apo Puring sa mga velorya. Mabilis na binuksan ni Zapiro ang kahon at tinangkang kunin ang laman. Hoy! Sigaw ni Alon habang nakatutok ang kamera. Anong ginagawa mo dyan? Nataranta si Zapiro. Sa pagmamadali, nahulog ang isang lumang litrato sa lupa. Agad siyang hinawakan ng dalawang barangay tanod na kanina pa palang pinatawag ni Attorney Casimiro. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Zapiro. Wala akong ginagama! Kitang-kita sa video, sabi ni Alon. At kitang-kita nin ng lahat. Lumapit si Apo Puring at dahan-dahang pinulot ang litrato ni Tomas. Pinagpag niya ang alikabok at hinalops ang mukha ng asawa sa larawan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilang magsalita. Zapiro, sabi niya, kalmado ngunit nanginginig sa sakit. Ilang beses mo na akong tinapakan. Tinawag mong tanda, pulbihi, walang silbi. Pero wag mong gagalawin ang alaala ng asawa ko. Hindi na siya makakalaban, kaya ako ang haharap para sa kanya. Natahimik ang lahat, kahit si Zapiro ay hindi agad nakasagot. Dumating ang barangay captain, si Kapitana Solmira Dacumos, halatang nagmamadali at kinakabahan nang makita ang legal team, kamera at mga residenteng nagsasalita na. Matagal na siyang nasa gitna. Hindi lubusang masama, ngulit matagal ding nanahimik dahil natatakot sa impluensya ni Honorio. Ano itong nangyayari rito? Tanong ni Kapitana Solmira. Humakbang si Attorney Casimiro. Kapitana,
Naririto kami para ipaalam na maghahain kami ng reklamo laban kina Honorio Balderrama at Zapiro Balderrama sa kasong coercion, falsification of documents at possible land grabbing involving senior citizens. Hinihingi na rin namin ang agarang pagpapatigil sa anumang demolition activity sa bahay ni Gining Sinpuro sa Dalumpines at sa iba pang apektadong residente habang iniimbestigahan ang mga dokumentong pineke. Hindi mo pwedeng takutin ako ng legal terms, sininghal ni Honorio. May proseso rito, may approval ang proyekto. Kung malinis ang proseso, wala kayong dapat ikatakot, sagot ni Attorney Casimiro. Hindi na nakapagsalita si Honorio. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang may hawak ng takot ng mga tao. Siya na ang kinakatakutan ng sarili niyang kasinungalingan. Sa kahapon, sa hirap ng barangay hall, nagtipon ng mga residente. Hindi ito engrandeng pagtitipon, ngulit puno ito ng bigat. Naroon sina Apo Puring, Brixie, Almira, Mang Nestorio, Mang Isko, Lola Miray, Doktora Leonara, Attorney Casimiro, Orlina, Sandro, Alon, at maging sina Myrna Pasilan at Gezaya Banyares na dumating mula Maynira bilang bahagi ng unang outreach ng foundation. Sumama sila hindi lamang bilang bisita lamang, kundi bilang mga taong minsang natakot magsalita, ngunit ngayon ay gustong tumulong sa mga katulad ni Apo Puring. Sa binasa ni Attorney Casimiro ang opisyal na dokumento mula sa korte na pansamantalang pumipigil sa anumang demolition habang iniimbestigahan ang mga pinekeng papeles. Sa bisa ng Temporary Protective Order, malinaw na sabi, walang sino man ang maaaring maggiba, magpaalis o magbenta ng lupang pag-aari o tinitirhan ng mga residenteng nakalista rito hanggang sa hindi natatapos ang pagsusuri sa legalidad ng mga dokumentong ginamit kanilang laban. Isang mabigat na buntong himinga ang lumabas sa maraming residente. May isang namiiyak, may isang napaupo sa sobrang rinhawa. Si Brixie ay kumapit sa kamay ni Apo Puring. Apo, ibig sabihin po ba, hindi na nila gigibain ang bahay natin? Sa ngayon, hindi. Sagot ni Apo Puring. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang mahalaga, hindi na tayo mag-isa. Doon humarap si Doktora Leonora sa mga tao. Bilang unang programa ng Tomas at Sinforosa Foundation sa San Isidro, magsasagawa kami ng libreng medical mission para sa mga senior citizen, legal clinic para sa mga may problema sa lupa at dokumento, at scholarship assessment para sa mga batang gustong mag-aral ngunit walang kakayahan. Nagulat si Brixie. Scholarship? Lumuhod ng bahagya si Apo Puring upang pantayan ang mata ng bata. Narinig mo yun, anak. Sabi ko sa'yo, mag-aaral ka. Umiyak si Brixie at yumakap sa kanya. Apo, kapag nakatapos ako, tutulungan ko rin ang mga matatandang katulad nyo. Hindi katulad ko. Nakangiting sabi ni Apo Puring. Mas matagas pa sa akin. Sa gilid ng barangay hall, nakaposas na si Zafiro matapos tangkaing pakialaman ng kahon at dahil sa ilang reklamo ng pagbabanta. Si Honorio naman ay pinagharap sa formal na imbestigasyon at pansamantalang tinanggal sa hawak niyang proyekto habang nililitis ang mga dokumento. Si Brenda ay nakayuko, hindi makalapit. Marahil ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng pagtawa sa paghihirap ng iba. Lumapit si Honorio kay Apo Puring bago siya tuluyang isakay sa sasakyan ng mga otoridad para magbigay ng pahayag. Puring, sabi niya, pilit pinakakalma ang sarili. Matagal tayong magkakilala. Tinignan siya ni Apo Puring. Walang galit sa kanyang mukha. Ngunit wala na rin ang dating takot. Matagal tayong magkakilala, Honorio, sagot niya. Kaya mas masakit na alam mong wala akong kalaban-laban noon, pero pinili mo pa ring apakan ako. Negosyo lang ito. Proyekto, hindi proyekto ang bahay ng tao. Hindi negosyo ang alaala ng pamilya. At hindi sagabal ang mahirap sa pag-unlad. Napayuko si Honorio. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot sa isang matandang dati niyang minamaliit. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang unang medical check-up sa covered court. Si Myrna ang nag-aayos ng pila ng mga matatanda. Si Kezia ang namimigay ng tubig at lugaw. Si Orlina at Sandro ang naglilista ng mga kasong kailangang matingnan ng abogado. Si Alon naman ay tahimik na kumukuha ng footage, hindi ng kahihiyan, kundi ng pagbabago. Naupo si Apo Puring sa harap ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ng lahat. Lumapit si Doktora Leonora at umupo sa tabi niya. Pagod na po kayo? Tanong ni Leonora. Oo, sagot ni Apo Puring. Pero iba ang... Sa ngayon, hindi. Sagot ni Apo Puring. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang mahalaga, hindi na tayo mag-isa.
Doon humarap si Dr. Leonora sa mga tao. Bilang unang programa ng Tomas at Sinforosa Foundation sa San Isidro, magsasagawa kami ng libreng medical mission para sa mga senior citizen, legal clinic para sa mga may problema sa lupa at dokumento, at scholarship assessment para sa mga batang gustong mag-aral ngunit walang kakayahan. Nagulat si Brixie. Scholarship? Lumuhod ng bahagya si Apo Puring upang pantayan ang mata ng bata. Narinig mo yun, anak. Sabi ko sa'yo, mag-aaral ka. Umiyak si Brixie at yumakap sa kanya. Apo, kapag nakatapos ako, tutulungan ko rin ang mga matatandang katulad nyo. Hindi katulad ko. Nakangiting sabi ni Apo Puring. Mas matagas pa sa akin. Sa gilid ng barangay hall, nakaposas na si Safiro matapos tangkaing pakialaman ng kahon at dahil sa ilang reklamo ng pagbabanta. Si Honorio naman ay pinagharap sa formal na imbestigasyon at pansamantalang tinanggal sa hawak niyang proyekto habang nililitis ang mga dokumento. Si Brenda ay nakayuko, hindi makalapit. Marahil ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng pagtawa sa paghihirap ng iba. Lumapit si Honorio kay Apo Puring bago siya tuluyang isakay sa sasakyan ng mga otoridad para magbigay ng pahayag. Puring, sabi niya, pilit pinakakalma ang sarili. Matagal tayong magkakilala. Tinignan siya ni Apo Puring. Walang galit sa kanyang mukha. Ngunit wala na rin ang dating takot. Matagal tayong magkakilala, Honorio, sagot niya. Kaya mas masakit na alam mong wala akong kalaban-laban noon, pero pinili mo pa ring apakan ako. Negosyo lang ito. Proyekto, hindi proyekto ang bahay ng tao. Hindi negosyo ang alaala ng pamilya. At hindi sagabal ang mahirap sa pag-unlad. Napayuko si Honorio. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot sa isang matandang dati niyang minamaliit. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang unang medical check-up sa covered court. Si Myrna ang nag-aayos ng pila ng mga matatanda. Si Kezia ang namimigay ng tubig at lugaw. Si Orlina at Sandro ang naglilista ng mga kasong kailangang matingnan ng abogado. Si Alon naman ay tahimik na kumukuha ng footage, hindi ng kahihiyan, kundi ng pagbabago. Naupo si Apo Puring sa harap ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ng lahat. Lumapit si Dr. Leonora at umupo sa tabi niya. Pagod na po kayo? Tanong ni Leonora. Oo, sagot ni Apo Puring. Pero iba ang pagod ngayon. Hindi mabigat, parang pagod matapos maglinis ng bahay na matagal nang napabayaan. Tinignan si Leonora sa mga taong nakapila. Nagsimula ito sa inyo. Umiling si Apo Puring. Hindi, nagsimula ito sa isang batang iligtas noon, sa isang asawang hindi nagdalawang isip, sa isang tindera na nagbigay ng pandesal, sa isang kartero na hindi nagtapo ng sulat, sa isang batang si Brixie na naniwalang kaya ko pang bumiyahe, at sa mga taong ngayon lang nagkalakas ng loob magsalita. Walang pagbabagong ginagawa ng isang tao lang. Dahan-dahang sumandal si Apo Puring sa lumang poste ng bahay. Sa ibabaw ng pintuan, nandun pa rin ang pulang marka ng demolisyon. Hindi pa iyon nabubura, hindi pa tapos ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, hindi na iyon mukhang hatol. Mukha na lamang itong sugat na malapit ng gamutin. Habang papalubog ang araw sa San Isidro, nakita ng buong baryo si Apo Puring hindi bilang matandang gusgusin na minsan pinagtatawanan. Hindi bilang babaeng nakaluhod sa entrance ng airport, kundi bilang ugat ng isang pagbabagong tahimik ngulit malalim. At sa loob ng kanyang maliit na bahay, sa tabi ng larawan ni Tomas, inilapag niya ang pilak na medalya. Tumingala siya sa lumang litrato ng asawa at bumulong. Tomas, nakauwi na tayo. At sa wakas, hindi na tayo ang tinatapakan. Tayo na ang dahilan kung bakit matututong tumaod ang iba. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana maalala natin na minsan ang taong pinakamadaling husgahan dahil sa itsura ay siya palang may pinakamatinding kwento ng kabutihan, sakripisyo, at dignidad. Lumipas ang 2 taon mula nung bumalik si Apo Puring sa San Isidro kasama ang mga taong tumulong sa kanya upang harapin sina Honorio Valdema at Safiro Valdema. Sa loob ng 2 taong iyon, marami nang nagbago sa baryo. Hindi biglaan, ang lahat. Hindi parang mahika na isang gabi lang ay nawala na ang hirap at sakit. Dahan-dahan ang pagbabago tulad ng pagsibol ng halaman matapos ang mahabang tag-init. Ngunit sa bawat buwan na lumilipas, may patunay na hindi nasayang ang laban ng isang matandang dating pinagtatawanan. Ang lumang bahay
bahay ni Apo Puring ay hindi na giniba. Naayos ang bubong nitong dati ay tumutulo kapag umuulan. Napalitan ng mga sirang kahoy sa dingding. Nalagyan ng maliit na bintanang may kortinang tinahi mismo ni Apo Puring at sa harap nito ay may munting hardin ng halamang gamot na alagang-alaga pa rin niya. Mulit kahit may pagkakataon na siyang sanang lumipat sa mas malaking bahay na inaalala ni Don Aurelio, pinili niyang manatili muna sa San Isidro. Dito ako nakatanim, hiha. Minsang sinabi niya kay Dr. Leonara habang nakaupo sila sa bangko sa ilalim ng puno ng sampalok. Kung aalis ako agad, parang iniwan ko rin ang dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi na siya pinilit ni Leonara. Sa halip, tiniyak ng doktor na may regular na nurse na dumadalaw sa kanya, may gamot siyang sapat para sa buwan at may sasakyang nakahanda kung kailangan niyang patingin sa Maynila. Ang Tomas at Simporosa Foundation naman ay lumago ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Nagsimula ito sa maliit na legal clinic at medical mission sa covered court ng San Isidro. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, may sariing learning center na ito sa baryo. Hindi marangya ang gusali, ngunit malinis, maliwanag at puno ng pag-asa. Sa labas nito ay may karatulang kahoy na nakasulat, Tomas at Simporosa Learning and Dignity Center. Araw-araw, may mga batang pumapasok doon para magbasa, magsulat at mag-aral pagkatapos ng klase. May mga senior citizen din na natuturuan kung paano intindihin ang mga dokumento, paano humingi ng legal na tulong at paano protektahan ang kanilang karapatan. May libreng check-up tuwing Biyernes at may maliit na silid kung saan pinapakinggan ang mga taong dati ay walang mapagsabihan. Si Brixie Kalumpad naman na dati ay batang payat na laging may lumang notebook ay isa na ngayong high school scholar. Mas maayos na ang kanyang uniforme, ngunit hindi nawala ang pagiging mahinhin at mapagmalasakit. Madalas siyang tumulong sa learning center pagkatapos ng klase, nagtuturo sa mas batang mga bata na bumasa. Brixie ate, tanong ng isang batang si Luning. Bakit po pangalan ni Apo Puring ang nasa center? Ngumiti si Brixie habang inaayos ang aklat sa mesa. Kasi may mga taong hindi sikat, hindi mayaman, pero dahil sa kabutihan nila, nagkakaroon ng pagkakataon ng ibang tao. Si Apo Puring, ganun siya. Gusto ko rin pong maging ganun paglaki ko, sabi ng bata. Napatingin si Brixie sa labas kung saan nakaupo si Apo Puring habang nananahi ng punit na bag ng isang bata. Ako rin, bulong niya. Ako rin. Sa Maharlika Grand Airport naman, malaki na rin ang nagbago. Matapos ang insidente kay Apo Puring, hindi pinabayaan ni Don Aurelio na mabaon iyon bilang simpleng eskandalo. Inutos niya ang malawakang reforma sa training ng mga empleyado. Hindi lang tungkol sa seguridad, bilis ng serbisyo o customer handling ang bagong programa. Ang puso nito ay dignidad, kung paano tratuhin ang bawat taong pumapasok sa airport, may ticket man o wala, mayaman man o kapos, maayos man ang bihis o gusgusin. Si Mirna Pasilan, ang dating janitress na dati takot magsalita, ay naging coordinator ng Worker Dignity Program. Hindi niya inakalang isang araw ay siya ang tatayo sa harap ng mga bagong empleyado upang magkwento. Alam nyo, sabi ni Mirna sa isang orientation. Nung araw na pinahiya si Aling Puring, nakita ko lahat. Gusto kong magsalita pero natakot akong mawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko iyon. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, ang katahimikan, kapag alam mong may mali, minsan nagiging kakampi ng pang-aapi. Sa likod ng silid, nakikinig si Kezia Bañez, ang dating coffee stall worker. Scholar na rin siya ngayon ng foundation sa kursong Hospitality Management, ngulit patuloy pa ring nagtatrabaho sa airport. Siya naman ang namamahala sa Small Kindness Desk, isang help counter para sa matatanda, first-time travelers, nawawalang bata, at mga taong hindi alam kung saan pupunta. Hindi lahat ng naliligaw ay scammer. Minsan naliligaw lang talaga, at minsan isang maayos na tanong lang ang kailangan nila. Ngunit kahit marami nang nagbago, hindi ibig sabihin ay wala ng pagsubok. May ilang lumang opisyal sa airport na lihim pa ring naiinis sa reforma ni Don Aurelio.
Para sa kanila, sobra raw ang gastos sa training, sobra raw ang atensyon sa mga mahihirap, at sobra raw ang pagbibigay halaga sa isang insidente na dapat nakalimutan na. Isang hapon, habang bumibisita si Apo Puring para sa kanyang check-up sa klinik doon, hindi niya sinasadyang narinig ang usapan ng dalawang opisyal sa hallway. Hanggang ngayon, dahil pa rin sa matandang iyon ang dami nating seminar, bulong ng isa. Oo nga, kung tutuusin, minsan lang naman siyang tumulong noon. Parang buong airport kailangan mag-adjust dahil sa kanya. Natigilan si Apo Puring sa likod ng dingding. Hindi siya nasaktan dahil gusto niyang purihin siya palagi. Nasaktan siya dahil matapos ang lahat, may mga tao pa ring sumusukat sa kabutihan na parang resibo. Kung gaano karami, gaano kamahal, gaano katagal. Nakita iyon ni Dr. Leonara na palapit sana para sunduin siya. Aling Puring, mahinang tawag nito. Narinig niyo po. Ngumiti ang matanda, ngulit halata may lungkot. Huwag mo na silang pagsabihan, Hija. Hindi lahat ng bukas ang tenga, bukas din ang puso. Pero mali po sila. Oo, pero may mga maling hindi agad naaayos ng galit. Minsan, kailangan pang turuan ng panoon. Noong mga panoong iyon, humina na rin ang katawan ni Apo Puring. Madalas na siyang hingalin. May umagang masakit ang kanyang kasukasuan at may gabing hindi siya makatumog sa kirot ng likod. Itinatago niya iyon kay Brixie at sa iba, ngunit hindi kay Leonara. Bilang doktor, alam ni Leonara na ang matanda ay nasa yugto na ng buhay na kailangan ng mas maingat na pag-aalaga. Aling Puring, sabi ni Leonara habang nasa klinik sila, kailangan niyo na pong bawasan ng pagod. Hindi niyo kailangang personal na puntahan lahat ng programa. Napabuntong hininga si Apo Puring. Kapag hindi ko sila pinuntahan, baka isipin nilang nakalimutan ko na sila. Hindi po nila iisipin yon. Ang katawan ninyo naman ang kailangan nating alagaan ngayon. Tumatanda na talaga ako, sabi ng matanda. Tila natatawa pero may bahid ng lungkot. Akala ko noon sanay na ako sa sakit ng katawan. Pero iba pala kapag nararamdaman mong unti-unti ka ng pinapauwi ng panahon. Napaluha si Leonara. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hinawakan ni Apo Puring ang kamay niya. Hindi ako natatakot, Hiha. Ang natatakot lang ako, baka hindi pa sapat ang naiwan ko. Aling Puring, sagot ni Leonara, higit pa sa sapat. Habang lumalalim ang pagbabago sa airport at baryo, unti-unti ring humarap sa kani-kanilang kapalaran ang mga taong dating nanakit sa kanya. Si Gerardo Mavides, ang security guard na nagtulak kay Apo Puring, ay matagal na nasuspinde. Dumaan siya sa investigation, community service at retraining. Hindi agad siya pinabalik sa dati niyang pwesto. Sa unang buwan, ipinadala ng foundation sa mga outreach program sa terminal, kung saan siya mismo ang tumutulong magtulak ng wheelchair, magbuhat ng gamit ng senior citizens, at gumabay sa mga first-time travelers. Sa una, ginagawa niya iyon dahil utos. Ngulit nang makita niya ang dami ng matandang natatakot sa airport, unti-unti niyang naintindihan ang bigat ng kanyang ginawa. Isang araw, personal siyang pumunta kay Apo Puring sa San Isidro. Hindi siya naka-uniforme. Wala siyang dalang excuse. Isang sobre at isang maliit na rosaryo lamang ang dala niya. Aling Puring, sabi niya habang nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi po ako pupunta rito para humingi ng pabor. Hindi rin po para sabihin na ibalik ninyo ako sa trabaho. Gusto ko lang pong humingi ng tawad ng maayos. Tahimik siyang pinaupo ni Apo Puring. Alam ko pong nasaktan niyo ako. Hindi lang sa tulak, mas nasaktan niyo ako nung hinusgahan niyo ako sa itsura ninyo. Naisip ko po ang nanay ko. Kung siya ang tinrato ng ganun, baka hindi ko kayanin. Pero ako mismo, ginawa ko sa inyo. Matagal na tumingin si Apo Puring sa kanya. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, Gerardo, ang pagpapatawad ay hindi pambura ng nangyari. Paalala ito na may pagkakataon kang huwag nang ulitin. Napaiyak si Gerardo. Susubukan ko po. Huwag mang subukan lang. Gawin mo. Si Clarimel Onyate naman ay hindi na bumalik sa dating posisyon. Matapos ang investigation, lumipat siya sa ibang kumpanya nguit na hirapang magsimula.
Minsan dahil sa record ng kanyang pagkakamali, siya naman ang nakaranas ng husga. Isang gabi, nagpadala si Clarimel ng liham kay Apo Puring. Hindi mahaba ang liham, ngunit malinaw ang laman. Paghihingi ng tawad, hindi para makabalik, kundi dahil ngayon niya raw naiunawaan ang pakiramdam ng hindi pakinggan. Hindi na siya nakita ni Apo Puring, ngunit itinago niya ang sulat sa kahon ni Tomas. Baka natututo na, sabi niya kay Brixie. Kapag natuto ang tao, huwag agad isara ang pinto. Si Virgilio Sarmiento, ang operations officer na mas inuna ang image ng airport kaysa dangnal ng tao, ay napatunayang sangkot sa marami pang reklamo. Hindi lamang siya basta natanggal. Ginamit ng airport ang kaso niya bilang halimbawa sa leadership training. Sa bawat bagong supervisor, ipinapakita ang aral. Kapag image ang inuna kaysa tao, guguhol ang tunay na serbisyo. Sa San Isidro naman, natuloy ang kaso ni Honorio at Zafiro. Hindi mabilis ang hustisya ngunit umusad. Napatunayan ang pamamaneke ng ilang dokumento, pananakot sa matatanda at pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Zafiro ay nahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa pananakot at tangkang pagkuha ng ebidensya. Si Honorio naman ay tuluyang nawalan ng posisyon at humap sa mas mabigat na kaso, kaugnay ng land grabbing scheme. Ngunit isang araw, bago pa tuluyang matapos ang lahat, bumalik si Honorio sa bahay ni Apo Puring. Payat na siya, hindi na kasing tikas noon, at kasama niya si Brenda Malvarosa na halos hindi makatingin ng diretsyo. Apo Puring, sabi ni Brenda, umiiyak, patawarin niyo ako. Nadala ako sa pera. Nadala ako sa takot. Pinagtawanan kita kahit alam kong mali. Hindi agad sumagot si Apo Puring. Tinitigan niya si Brenda, ang babaeng isang tinawag na wala siyang anak na magmamana ng bahay. Pagkatapos ay lumipat ang tingin niya kay Honorio. Puring, Sabi ni Honorio, halos pabulong. May sakit ako. Kung pwede sana, iurong mo na ang kaso. Matanda na rin ako. Pagod na ako. Hindi naging matigas ang mukha ni Apo Puring, pero hindi rin siya nagpadala sa awa na ginagamit para takasan ng pananagutan. Honorio, sabi niya, pinapatawad kita bilang tao. Ayokong mamatay na may galit sa dibdib. Pero hindi ko pwedeng bawiin ang laban ng iba. Hindi lang ako ang sinaktan mo. Maraming matatanda ang nawalan ng tulog dahil sa pananakot ninyo. Harapin mo ang batas. Doon magsisimula ang tunay mong pagsisisi. Napayuko si Honorio. Akala ko ba mabait ka? Ang kabaitan, sagot ni Apo Puring, hindi ibig sabihin hahayaan kang ulitin ang kasalanan. Walang nagawa si Honorio, kundi tumalikod. Si Brenda naman ay naiwan sandali, umiiyak. Lumapit siya kay Apo Puring at yumuko. Kung may magagawa ako sa center, gagawin ko. Kahit maglinis, kahit magluto. Gusto kong bumawi. Bumawi ka sa mga taong sinaktan mo, hindi sa akin lang. At ginawa nga iyon ni Brenda. Hindi siya agad pinagkatiwalaan ng lahat, nguit nagsimula siya sa maliliit na gawain. Pagluluto ng lugay sa medical mission, paglilinis ng learning center, at hingi ng tawad sa mga kapitbahay na siniraan niya. Hindi naging madali ang pagbabago, ngunit nagsimula ito sa pag-amin. Dumating ang 3 anibersaryo ng araw na hindi pinapasok si Apo Puring sa airport. Sa panahong iyon, nakahanda na ang isang mahalagang seremonya sa Maharlika Grand Airport. Ipinatawag ni Don Aurelio ang mga empleyado, scholars, community workers, at matatandang natulungan ng foundation. Hindi ito marangyang gala. Walang magarbong dekorasyon, walang pulang karpet na pang-artista. Ngunit puno ito ng mga taong may totoong dahilan para dumalo. Sa parehong bahagi ng airport kung saan dating hinarang si Apo Puring, itinayo ang bagong facility, Tomas at Sinforosa Human Dignity Hall. Isa itong training center para sa airport employees, scholars, senior citizens, at community volunteers. Sa loob nito ay may mga silid para sa seminars, legal assistance, worker support, at emergency help desk para sa mga pasaherong nangangailangan.
Nang dumating si Apo Puring, hindi na siya nakasuot ng gusgusing saya. Simple pa rin ang damit niya. Malinis na baro at saya na kulay mapusyaw na asul, panyo sa balikat at tsinelas na komportable sa paa. Hawak niya ang kamay ni Brixie na ngayon ay mas matangkad na at mas matatag na ang tindig. Sa kabilang tabi niya ay si Doktora Leonara. Alalay siya na parang tunay na anak. Nang makita siya ng mga empleyado, sabay-sabay silang tumayo. Walang nag-utos, walang script, kusang dumaloy ang respeto. Naroon si Myrna, nakangiti habang pinupunasan ng luha. Naroon si Kezia, suot ang ID ng hospitality intern. Naroon si Alon Garaflor, hindi na bagitong vlogger lamang, kundi isang dokumentaristang kilala sa mga kwentong may malasakit. Naroon si Mang Nestorio, Almira, Mang Esko, Lola Miray, Brenda, Orlina, Sandro at marami pang taga San Isidro na isinakay ng foundation upang masaksihan ang pagbubukas. Sa harap ng hall, tumayo si Don Aurelio. Tumanda na rin siya sa loob ng 3 taon, ngunit mas magaan ang kanyang mukha kaysa noon. 3 taon na ang nakalipas, may isang babaeng dumating sa airport na ito. Pagod, galing sa malayong biyahe, may sulat at lumang kahon. Sa halip na salubungin siya ng may respeto, hinusgahan siya, pinahiya siya. Ngunit sa araw din iyon, ipinaalala niya sa amin na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa suot, pera o estado. Lumapit siya kay Apo Puring at marahanang inabot ang mikropono. Aling Puring, maaari po ba kayong magsalita kahit sandali? Nanginginig ang kamay ng matanda, ngunit tinanggap niya ang mikropono. Tumingin siya sa paligid. Sa parehong entrance kung saan siya minsang pinahiya, ngayon ay naroon ang mga taong nakatingin sa kanya ng may paghanga, hindi awa. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Mas sanay ako sa pananahi, sa pagluluto ng lugay, sa pagtatanim ng talbos, at sa pakikinig ng problema ng kapitbahay. May ilang napangiti, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Noong araw na dumating ako rito, takot ako. Hindi dahil malaki ang airport. Takot ako dahil baka mali ang pagpunta ko, baka pagtawanan lang ako. At nang nangyari ngayon, naisip ko siguro ganito talaga kapag mahirap ka. Kailangan mo munang patunayan na may halaga ka bago ka respetuhin. Huminga siya ng malalim. Napahawakan si Leonara sa likod niya. Handa siyang alalayin. Pero mali yun. Walang taong dapat pinapasok lang dahil maayos ang damit. Ang respeto dapat ibinibigay bago pa malaman kung sino siya, bago pa malaman kung mayaman siya, bago pa malaman kung may utang na loob ang iba sa kanya. Kung matanda, tulungan. Kung naliligaw, gabayan. Kung mahirap, huwag hamakin. Dahil hindi natin alam ang apoy na pinagdaanan niya para makarating sa harap natin. Tumulo ang luha ni Myrna. Yumuko si Gerardo sa giid na ngayon ay nakabalik na sa trabaho ngunit ibang-iba na ang pagtrato sa mga tao. Hindi siya lumapit upang agawin ang eksena. Tahimik lang siyang nakinig, dala ang bigat ng aral na habang buhay na niyang dadalhin. Tumingin si Apo Puring sa plaque sa dingding kung saan nakaukit ang pangalan nila ni Tomas. Ang asawa kong si Tomas, hindi naging mayaman, hindi naging sikat, pero sa puso ko, bayani siya. Kaya salamat po dahil sa lugar na ito, hindi na lang siya lumang litrato sa kahon. May pangalan na siya sa pader. May aral na siyang maiiwan sa mga taong hindi niya nakilala. Hindi na niya kinaya pang magsalita ng mahaba. Ibinaba niya ang mikropono. Lumapit si Don Aurelio. Sa harap ng lahat, muli siyang lumuhod sa harap ni Apo Puring. Ngulit ngayon, hindi na ito katulad ng unang pagluhod na puno ng gulat at paghahanap. Ngayon, ito ay pagluhod ng pangako. Aling Puring, sabi ni Don Aurelio. Habang nakatayo ang airport na ito, hindi namin kakalimutan ang pangalan ninyo ni Tomas. At hanggat may taong papasok sa pintuang ito, sisiguraduhin naming hindi mauulit ang ginawa namin sa inyo. Inabot ni Apo Puring ang kamay niya at pinatayo siya. Don Aurelio, huwag mo akong luluharan ng matagal. Mas mahalaga na tumayo ka at ipagpatuloy ang tama.
Napangiti si Don Aurelio habang pinupunasan ng luha. Opo, pagkatapos ng seremonya, dinala si Apo Puring sa loob ng Human Dignity Hall. Sa unang silid, may nakasabit na malaking larawan niya at ni Tomas noong kabataan nila, kasama ang maikling kwento ng sunog sa lumang paliparan. Sa tabi nito ay may isa pang litrato, ang araw na binuksan ng Learning Center sa San Isidro kasama ang mga batang scholars. Lumapit si Brick sa kanya. Apo, sabi ng dalagita, kapag naging social worker ako, dito rin po ako magtatrabaho balang araw. Tutulungan ko ang mga tulad nyo. Hinaplos ni Apo Puring ang pisngi niya. Mas higit pa ang magagawa mo anak, dahil hindi ka na magsisimula sa takot. Magsisimula ka sa alam mong may karapatang kang tumayo. Pagkalipas ng ilang oras nang matapos ang programa, hindi na bumalik si Apo Puring sa magarbong hotel na inihanda sana para sa kanya. Pinili niyang umuwi sa San Isidro kasama si Brixie at Dr. Leonora. Sa biyahe pa uwi, tahimik siya habang nakatingin sa bintana. Pagod ang katawan niya, ngunit payapa ang mukha. Masaya po ba kayo? Tanong ni Leonora. Oo, hindi dahil may pangalan ako sa airport. Masaya ako dahil may mga batang hindi na kailangang matakot lumapit sa pinto. May mga matatanda, marunong nang magtanong bago pumirma. May mga empleyadong natututong tumulong bago manghusga. Sumandal siya sa upuan. Sa kanlungan niya ay ang lumang kahon, ngunit mas magaan niya ito ngayon. Nandun pa rin ang mga litrato, sulat, medalya at alaala. Ngunit hindi na lamang ito kahon ng nakaraan. Para kay Apo Puring, ito ay patunay na kahit gaano katagal maibaon ang kabutihan, darating ang panahon na sisibol ito sa paraang hindi inaasahan. Pagdating nila sa San Isidro, sinalubong siya ng malamig na hangin at tunog ng mga kuligkig. Bumaba siya sa van, inalalaya ni Brixie at Leonora at tumingin sa kanyang maliit na bahay. Sa bintana, kumikislap ang ilaw. Sa tabi ng pinto, nakatanim ang bagong usbong ng sampagita na itinanim ng mga bata sa Learning Center. Kinabukasan, naupo si Apo Puring sa harap ng bahay habang may hawak na karayom at sinulid. Lumapit isang batang may punit na bag. Apo, pwede po bang patahiin? Ngumiti siya. Halika rito, ayusin natin. Apo, sikat na po kayo sa airport, di ba? Natigilan si Apo Puring. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Hindi ako sikat anak, natandaan lang nila ako. Ano po ang mas maganda, sikat o natatandaan? Tumingin si Apo Puring sa magayo sa direksyon ng Learning Center kung saan tumatawa ang mga batang nag-aaral. Mas maganda ang natatandaan dahil may nagawa kang mabuti, sagot niya. Ang sikat minsan nawawala, pero ang kabutihan kapag naitanim mo sa puso ng iba, nagpapatuloy. At ganoon nga ang nangyari. Lumipas pa ang mga buwan, mas humina ang katawan ni Apo Puring, ngulit hindi humina ang liwanag na iniwan niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Brixie ay nagpatuloy sa pag-aaral. Si Leonora ay patuloy siyang dinalaw at itinuring na pangalawang ina. Si Don Aurelio ay hindi tumigil sa pagpapatupad ng mga programa sa airport. Ang Human Dignity Hall ay naging bahagi lang training ng bawat empleyado. Sa San Isidro, wala nang matandang basta-basta pinapapirmahan ng hindi naiintindihan ng dokumento. Isang gabi, habang nakaupo si Apo Puring sa tabi ng bintana, hinawak niya ang lumang litrato ni Tomas. Tomas, Bulong niya. Noon akala ko, tayo lang ang nakakaalala sa ginawa natin. Pero mali pala ako. May Diyos na nakakaalala. May panahon na nakakaalala. At ngayon, may mga taong magpapatuloy. Hindi man naging marangya ang buhay ni Apo Puring, naging malawak ang kanyang pamana. Ang matandang minsang hindi pinapasok sa airport ay naging dahilan upang libu-libong tao ang matutong magbukas ng pinto ng may respeto. Ang babaeng minsang tinawag na sagabal ay naging pangalan ng isang lugar na nagtuturo ng dignidad. At ang lumang kahong minsang muntik ng apakan sa entrance ng paliparan ay naging sidlan ng kwentong magpapaalala sa lahat na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nakikita sa damit, bahay o pera, kundi sa kabutihang ginagawa niya kahit walang nakakakita. Sa huli, payapa si Apo Puring. Hindi dahil nawala ang lahat ng sugat,
kundi dahil ang mga sugat na iyon ay naging daan para gumaling ang marami. At sa bawat batang natutulungan ng foundation, sa bawat matandang nailigtas sa panlilinlang, sa bawat empleyadong natututong umespeto bago manghusga, patuloy na nabubuhay ang pangalan ni na Tomas at Simporosa, hindi bilang alamat, kundi bilang paalala na ang isang simpleng kabutihan, kahit lumipas ang maraming taon, ay kayang magbago ng mundo.